Sa Iran ngayon, nagpapatuloy pa rin ang panloob na panunupil. Kamakailan, nagsagawa ng bagong bitay ang mga otoridad, kabilang ang 2 miyembro na ipinagbabawan na oposisyong grupong People's Mushahideen ng Iran. Apat pang nahatulang miyembro ng grupo ay binitay na rin mas maaga ngayong linggo. Kasabay nito, iniulat ng pamilya na muling inaresto sa Tehran ang human rights lawyer na si Nasrin Sotoudeh na nagdulot ng panibagong pangamba sa pag-target ng rehimen sa mga kilalang tumututol. Dahil sa tuloy-tuloy na internet blackout, kaunti lang ang impormasyon na pumapasok at lumalabas sa bansa. Ngayon, ayon sa rehimen, lehitimong target ng militar ang Starlink satellite system ni Elon Musk. Kasama natin ngayon si Said Desimanejad, Senior Advisor sa Foundation for Defense of Democracies para talakayin ito. Said, sa gitna ng digmaan, pinadadagdagan ba ng rehimen ang bilang ng mga pagbitay sa mga nagpoprotesta? Ano ang mensaheng ipinapadala nito sa mga Iranian ngayon? Salamat sa pag-imbita. Matagal nang ginagamit ng rehimen ang pagbitay at malawakang pag-aresto para takutin ang mga Iranian. Gaya ng nakikita mo, iniulat ng grupo para sa karapatang pantao na ngayong 2026, halos 600 na ang naitalang mga pagbitay. Parang 200 pagbitay bawat buwan yan. Noong Enero 8 at siyam pinatay ng rehimen ang 45,000 ayon kay Pangulong Trump. 10,000 pa rin ang nakakulong. Sila ay pinahihirapan araw-araw. Sa kasamaang palad, lalo na sa kaso ng mga kabataang babae, marami sa kanila ang nawawala. Ibig sabihin, hindi sinabihan ng kanilang pamilya na sila ay patay na. Hindi sinabihan ng kanilang mga pamilya na sila ay nakakulong. Basta lang silang nawala sa mga itim na selda ng rehimen. At meron tayong mga pagbitay araw-araw gaya ng nabanggit mo. Ang mga pag-aresto ay nagpapatuloy araw-araw gaya ng nabanggit mo. Nakikita natin ang mga pag-aresto hindi lang sa mga kilalang tao tulad ng National Institute, kundi pati sa mga checkpoint, inaaresto rin ang iba. Pumupunta sila sa mga bahay ng tao at inaaresto nila ang mga tao. Sa ngayon, ang pagkakaroon ng Starlink, gaya ng sinabi mo, ay itinuturing na mabigat na krimen. Kaya nililibot nila ang mga bahay para maghanap ng Starlink. Sa mga checkpoint, gaya ng sinabi ko, inaaresto nila ang mga tao at pumapatay sila ng mga tao. Meron kaming ilang ulat ng mga tao na basta na lang binabaril sa mga checkpoint ng walang dahilan para na silang pamilya. Ito ay mga kabataan, matatanda. Gaya ng nakita ninyo sa ulat, nadala sila ng mga milisyang Iraqi, PMF, Hashd-Shabi at iba pang milisyang Shia sa Iran. Nagmamartsa sila sa mga kalsada ng Iran, lalo na sa Tehran, tinatakot ang mga Iranian. Tinatakot silang papatayin kung lalabas sila sa kalsada. Kung hindi pa sapat yon, nakita natin ang mga larawan ng isang rally kagabi o noong isang gabi ng Afghan Fatimi na sila ay nagrarally, nagmamartsa sa mga kalsada ng Tehran, tinatakot ang mga Iranian. Kaya ito ang rehimen na nawala na ng suporta ng mamamayan. Kung hindi pa sila nawalan, hindi nila kailangang magdala ng mga Iraqi at Afghan. Hindi nila kailangang maglagay ng checkpoint sa bawat kanto. Kaya ito ay isang rehimen na nawalan na ng suporta ng mamamayan at kaya nila tinatakot ang mga tao. At ang ginagawa ng mga Israeli sa kasamaang palad ay tumigil kamakailan, tulad ng pag-atake sa checkpoint na ito. Para sa akin, malinaw na mensahe ito sa rehimen na hindi nila dapat ipagpatuloy ang ganitong gawain. Dahil sa huli, kung ang kampanyang ito ay hindi magtatapos sa pagpapalit ng rehimen sa Iran, sa tingin ko, hindi ito magiging isang estratehikong tagumpay. Hindi para sa Estados Unidos o para sa Israel. Nabanggit mo na ang mga Starlink satellite system ay nagiging lehitimong target militar. Ano ba talagang ibig sabihin nito sa loob ng Iran? Dahil halos walang impormasyon na pumapasok o lumalabas sa bansa, paano ito makakaapekto sa sitwasyon sa Iran? Kaya natatakot ang rehimen sa panibagong pag-aalsa. Ang mga ulat na natatanggap namin mula sa Iran ay nagsasabing binibilang na ng mga tao ang bawat segundo habang hinihintay ang sandaling makalabas sila sa lansangan. Kaya nagpatupad ng blackout ang rehimen nitong nakaraang 30 araw malinaw ang dahilan para doon. Una, ayaw nilang makita mismo ng mga mamamayang Iranian kung ano ang nangyayari.
Ayaw nilang makapag-ugnayan ang mga mamamayang Iranian sa isa't isa dahil ang internet ay isa sa pinakamabisang paraan para mag-organisa ang mga Iranian ng walang hadlang. Malayo sa mata ng rehimen dahil binabasa ng rehimen ang mensahe nila sa karaniwang telepono. Pumupunta sila sa WhatsApp at Signal para malayang magpadala ng mensahe sa isa't isa. Kapag wala yon, hindi nila magagawa. Ang pangalawang punto ay ayaw ng rehimen. Ayaw ng rehimen na makita ng mundo ang nangyayari. Kaya kapag may blackout, unang-una magagawa ng rehimen ang kahit anong gusto nito, pumatay ng kahit ilang tao na gusto nila. Kahit na yon, hindi pa rin. Inamin nilang pumatay ng 45,000 tao. May dahilan daw doon, kaya tuwing may blackout, nagagawa nila ang gusto nila. Ayaw ng rehimen na makita ng iba ang nangyayari sa loob ng Iran. Ang nakikikita ninyo ngayon ay may malaking kampanya ng disinformasyon, ang rehimen na tinatawag ng mga Iranian na carte blanche. Ito ang mga STEAM card na ibinibigay ng rehimen sa kanilang mga ahente, sa kanilang mga taga-suporta na nagpapanggap na ordinaryong Iranian. Pagkatapos, pumupunta sila sa social media at nagkokomento na gusto raw ng mga tao sa Iran na matapos ang digmaan kahit hindi ito totoo. Gustong mga tao sa Iran na matapos ang digmaan sa pagbagsak ng rehimen, hindi habang nananatili pa rin ito. Pero dahil sa ngayon, karamihan ng mga tao mula sa loob ng Iran ay mga taga-suporta ng rehimen na nabigyan ng mga STEAM card. Kaya ang tanging paraan, may ilang espesyal na VPN, pero ang pangunahing paraan ay itong mga Starlink. Kaya tinutugis ng rehimen ang mga Starlink. Palaging tinatakot at sinasabing ipapapatay ka kung may Starlink ka. Nakakatawa talaga sa kahit anong pamantayan na ang pagkakaroon ng internet ay pwedeng magdulot ng parusang kamatayan. Sabi mo marami sa Iran at sa Iranian diaspora tulad ninyo ang gustong magpatuloy ang digmaan hanggang bumagsak ang rehimen. Pero may panggambabang sa loob ng 48 oras lalala ang digmaan at tatamaan ng Estados Unidos ang mga pasilidad ng enerhiya at infrastrukturang sibilyan? Handa bang bayaran ng mga Iranian ang presyong yun? Sa tingin ko, ang pinakamabisang paraan para wakasan ang rehimeng ito ay tamaan, gaya ng sinabi ko, ang political at military chain of command. Yan ang una. Tamaan ang mga puwersa ng panunupil sa lupa. Maraming tao dyan. Sabi ni Pangulong Trump na may bagong rehimen sa Iran. Hindi tama yan based sa nakikita natin. Pareho pa rin ang mga pinuno ng tatlong sangay. Nandyan pa rin ang political infrastructure chain of command ng rehimen. Kaya kailangan iyong tamaan. Kailangan tamaan ang mga puwersa ng paniniil. Kailangang makipagtulungan sa oposisyon para sa paglipat panig ng mga politikal na personalidad at mga opisyal ng militar. At kung mangyari yon, posible talaga ang pagbagsak ng rehimen. Sa tingin ko, mas mainam na ruta yon kaysa atakihin ang sibilyang infrastruktura. Said Kasim Benijad, salamat sa pagsama sa 24 News English at pagbabahagi ng iyong pananaw. Maraming salamat.